Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay bigyan natin daan si Del Natividad. Ito po ang kanyang katanungan. Good evening po, ma'am. Magtatanong lang po ako. Kasi po sa MRI, ang nakita po, ang resulta, may maliit na pagdurugo sa kanan ng aking utak. Magagamot po ba ito? Kasi po wala pong niresetang gamot sa akin ng doktor ko. May gamot po ba dito? Salamat po. Yan po ang katanungan po ni Mrs. Del Natividad or Miss, no? Ang sabi mo, meron kang small bleeding sa right side ng brain mo. Ang medical term nito ay right hemispheric intracerebral, no? Right hemispheric intracerebral. Yan po ang medical term ng small bleeding sa right brain. Ito po ay isang serious condition. Ang right hemisphere intracerebral hemorrhage, ito ay katulad ng isang tubo sa right side ng brain mo. Ang analogy po nito, yung brain, yung parang pinakabahay yon. Tapos, yung mga blood vessel, ito yung mga tubo, mga pipe. Pagka yung mga pipe ay pumutok, maglilik yung tubig at magkakaroon ng damage sa surrounding structure. Ganon din, pag ang ugat sa brain mo yung pumutok, tatagas yung dugo, at mag-cause ng damage ito sa surrounding brain tissue. Yan pong epekto ng pagdurugo sa brain. Yung kanang parte ng utak natin, yung right hemisphere of the brain, ang trabaho nito, ito yung nagpo-process ng visual information. Halimbawa po, imaginein mo na nagdadrive ka na sasakyan mo sa isang makitid na lugar. Nakita mo merong isang batang tumatakbo sa daan sa harapan mo. Ngayon, syempre magre-react ka agad-agad para maiwasan mong hindi mo mabunggo yung bata. Yung right hemisphere, siya ang nagpo-process ng visual information. So, habang nakikita mo yung batang tumatakbo, yung right side ng brain mo, siya yung nagpo-process ng visual information mula sa mata. And then, ito ay integrate niya, sasabihin niya sa paa mo o apakan mo yung brake. Yan. Tapos, para maiwasan yung pagbunggo sa bata. Pagkatapos, bigla niyang kakabigin yung manibela, pupunta siya doon sa sidewalk. No? Titigil siya doon. O kaya, gagamit ka ng busina para yung bata ay maging alert. Ito yung ginagawa ng right side ng brain natin. Kaya nga po, para hindi nga mabunggo yung bata, para ma-stop yun sa kanyang habang tumatakbo siya sa daan, ang nagpa-process ng information at paano nagko-coordinate, di ba, nakita ng mata. Tapos, sasabihin niya sa paa, apakan mo yung brake. O kamay, hawakan mo yung manibela. Igilid mo. O kaya, daliri, pindutin mo yung busina. So, yan po ang ginagawa ng right side ng brain mo. Siya nagpa-process ng visual information and then, in-integrate niya yan yung mga senses mo. Kaya ngayon, kapag meron kang small bleeding sa right side ng brain mo, tinatawag nating right hemispheric intracerebral hemorrhage, ito po ay isang seryosong kondisyon. Ang common cause po nitong bleeding na to sa right side ng brain natin ay high blood pressure. At iba pang causes nito, yung meron pong tinatawag nating yung nag-build up sa blood vessel sa brain mo ng isang uri ng protein na tinatawag nating amyloid protein. Itong amyloid protein na to ay nag-build up sa ugat sa brain mo.
itong mga amyloid protein na to nakakapaghina ng blood vessel. Ang nagiging cause ito ng pagputok. Kaya po yung amyloid protein, imaginein mo, ikaw ay nasa busy highway. Nagdadrive ka ng kotse mo, smoothly yung daan. Pag merong amyloid protein, ay katulad ng mga kotse sa highway, pagka nagpo-function ng mabuti, smooth ang operation sa daan. Pero pagka yung amyloid protein ay nagsimula na itong humarang, ito po yung para silang, ito kasing amyloid protein, para silang mga sinulid, no? Pagkatapos ito ay, ang mga kotse na to ay magsisimulang nagbungguhan, nagkaroon ng crash. Di ba minsan nabunggo yung isa, nabunggo yung likod, nabunggo yung harapan. Ngayon, nagkaroon po ng pagbabara ng daan. Kaya ito po ang nangyayari sa amyloid protein na yan. Kaya inulit ko yung fibril, ito po yung very thin, very long. Ito'y gawa sa protein and carbohydrates. Kaya ito po yung pag humarang sa brain mo, pwedeng pumutok yung mga ugat, magkakaroon ng bleeding. Minsan naman, merong abnormal na blood vessel dito sa brain mo. Itong mga itong mga malformation, parang nagbuhol-buhol yung mga ugat mo. Kaya nare-reduce yung blood flow sa tissue at magkakaroon po ito ng tissue damage, nataas ang chance magkaroon ng bleeding. Kaya yung mga abnormal blood vessel ay magiging mahina at prone ito sa pag-rupture. It leads to bleeding in the brain. Kaya yung mga pressure sa surrounding tissue, nagkakaroon po ng pressure sa surrounding tissue na yan, cause ng pain and other problem. O kaya head trauma, nauntog, napukpok, nabangga ka, vehicular accident, nagkaroon ng head injury, na-damage yung blood vessels sa brain, nag-cause ng bleeding. Minsan sa sobrang pag-inom ng anticoagulant, yung pampalabnaw ng dugo, sa sobrang pag-take mo ng anticoagulant, mataas ang chance na mag-bleeding, including bleeding in the brain. Kaya po ngayon, yung mga paggamit din ng mga pinagbabawal na gamot, yung cocaine, nagkukose ng blood vessel in the brain to narrow and rupture. At uuwi ito sa bleeding. Kaya ngayon po, ang treatment po ng bleeding sa brain, i-monitor yung condition ng pasyente. Tanong mo nga, hindi ka niresetahan ng gamot ng doktor mo. Kasi, minomonitor muna yung condition mo. At pagkatapos, bibigyan ka ng mga supportive care, mga pain medication, at saka baka merong clot sa brain mo. Ang pagmamonitor sa pasyente, yung mga vital sign, including your body temperature, your heart rate, yung respiratory rate, saka yung blood pressure mo. Kaya nga ina-assess po yung level ng alertness mo, yung orientation, at kung nagagalaw mo yung mga paa mo, tsaka yung level ng consciousness mo, ina-assess po yan. Kaya tapos yan, bibigyan ka ng gamot. At kaya kailangan i-follow up mo. Kung hindi ka binigyan ng gamot ng doktor mo, pwede kang humingi ng advice sa ibang doktor. Kasi iba't iba kasi ang pananaw ng mga doktor. Kaya iwasan yung ma-dehydrate ka, dapat makatulong pag-alis ng mga toxin. Kasi baka magkaroon ng clotting sa brain mo pagka kulang ka sa tubig, lalapot ang dugo mo, may tendency magbara yan sa ugat sa brain. Kaya kailangan po nito, meron kang mga simptoma tulad ng panghihina or paralysis sa left side ng body mo. Kasi pagka merong bleeding sa right side ng brain mo, mararamdaman mo yung numbness sa left side ng body mo. Nagkakaroon ka ng hirap sa pagsasalita, nagkakaroon ka ng vision problem, headache and dizziness, at nasusuka at nawawala ng consciousness. Sabi sa research, ang lecithin napiprevent yung small bleeding in the brain.
At sabi po, yung stroke, nakita pag nagtitake sila ng lecithin, ay nakakatulong po ito para ma-prevent nga yung bleeding. Kaya syempre, makipag-usap kayo sa doktor nyo kung ano pa ang pwede niyang ireseta sa inyo. Yung omega-3 fatty acid, ito po ay nare-reduce yung inflammation, nag-i-improve yung kalusugan ng puso, pinoprotektahan yung brain. Kaya yung omega-3, maganda ito sa mga taong merong bleeding sa right side ng brain. Ayon sa pag-aaral, ito yung magandang supplement na i-take para protektahan yung brain mo since na wala namang niresetang gamot ang doktor mo, makakatulong ang food supplement na ito, no? Ang small bleeding sa brain mo, dun sa right side ng brain mo, minsan walang simptoma. Pero kahit na walang simptoma, kailangan meron kang medical attention. Lalo na kung nakakaranas ka ng yung nasabi ko kanina na vision problem, tapos yung masakit ang ulo mo, nahihilo ka, tapos nawawalan ka ng parang nawawala ka sa sarili mo. Kaya nga po yung bleeding sa brain ay paiba-iba po sa individual, no? Paiba-iba po 'yan. Kaya binibigyan kayo ng mga medication tulad ng anti-hypertensive. Ang history kasi ng small bleeding sa right brain, usually po ay high blood pressure. So, ang doktor, bibigyan ka ng anti-hypertensive para bumaba yung blood pressure mo, ma-reduce yung further bleeding. At para ma-prevent yung blood clot na mamuo, bibigyan ka ng anticoagulant. Para ma-prevent yung seizure, anticonvulsant. Mga pain reliever kasi pwedeng mag-cause ng headache and pain sa'yo yan. Bibigyan ka ng pain reliever. Para matanggal yung excess na tubig sa katawan mo, binibigyan ng diuretic para ma-reduce yung pressure sa brain. Ngayon, para maiwasan ng inflammation and swelling in the brain, binibigyan kayo ng steroid. In some cases, ang surgery ay ginagawa para alisin yung clot or para ma-stop yung bleeding. Importante na magkaroon ng general overview sa medication sa'yo, mag-prescribe ng gamot sa small bleeding sa right brain. Pero the best talaga, ma-find out what medication is right for you. At kaya kailangan kausapin mo yung doktor mo. Importante na mag-take ka ng gamot ayon sa prescribe ng doktor. Huwag ka mag-take ng medication without talking to your doctor. Kaya kahit na mga huwag kang iinom ng gamot, sinabi ni ganito, sinabi ganyan. Kaya sinasabi ko po yung lecithin, yung omega-3, konsultahin mo pa rin yung doktor mo kung okay sa'yo yon. Kailangan din po nito, if sundin mo yung instruction ng doktor mo. Meron kang dapat na proper diet and exercise. Ang pahinga, importante sa'yo. Ang ating pong crystal oil, ito'y concentrated plant extract. Ito'y nakaka-reduce ng anxiety at nagpo-promote ng relaxation. Nare-reduce yung pain at inflammation at muscular pain. Nag-i-improve yung sleep quality mo, nare-relieve yung headache mo, nakakatulong para maklear ang congestion at nag-improve ng respiratory health. Kaya ito pagka napasok ka o naumpog ka para hindi ka mabukulan, haplasan mo ng crystal oil. May pampakalmanting effect ito sa kabag, bloated ang tiyan mo, sa stomach cramps, at sa pagsusuka. Hindi ka kakagatin ng lamok pag pinahid mo to sa balat mo. Ang isa pang supplement po natin yung activated charcoal. Ginagamit ito libon-libon taon ang nakakaraan sa mga food poisoning, sa mga drug overdose, sa hangover. At ang activated charcoal po, ito'y nagre-relieve ng gas and bloating, nag-absorb ng gas, nag-absorb ng toxins sa bituka, nakakaalis ng bad breath, nare-reduce ang bad breath kung ina-absorb yung mga bakterya at toxin mula sa bibig at sa bituka para ma-solve ang bad breath mo. Kung gusto niyo pong maraming matutuhan tungkol sa kalusugan ninyo, pwede po kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click niyo po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video.
Yung sa akin ang pong YouTube channel, yan, Rose Alfonso yan Tapos sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, paki-follow, like, and share nyo din. Ganun din sa aking Reel at sa aking TikTok, no? Kayo po ay nais yung magpa-deliver ng ating mga health products, ay ibigay nyo lang po sa akin ng pangalan, address, at cellphone number ninyo para ma-deliver ng LBC sa inyo. Cash on delivery ito, i-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Ang sabi po sa atin sa Psalms 23, no, verse 6. Surely your mercy and goodness shall follow me through the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Ito po ang sabi ni Haring David. Surely ang sabi niya, Psalms 23 verse 6, surely your goodness and mercy shall follow me through the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. Sabi, habang ako'y nabubuhay, ako'y mananahan sa Panginoon, surely, sabi niya, ang kanyang biyaya at habag ay laging sumusunod sa akin. Magandang gabi po. Nawa pong patnubay at gabay ng Panginoon sa sumatin, and God bless us all.